Hi guys, welcome in this channel. This reading is for water signs. So, energy of water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, around this time. Somebody's friends, somebody's friends. Oh my gosh. May nag-end na cycle sa buhay mo. May mga may mga karga. May mga baggage ka ngayon. May mga pwedeng resentment o kinargahan ka. Ano nang karga sa'yo niyan? Ano yung karga mo na yan? The Ten of Wands. Nakakarga sa'yo. More clarification with this Eight of Pentacles. Ano to, parang gayuma na mag-effort ka at mag-put ng hard work sa tao na yan na nagkarga sa'yo, na mag-emotional ka, may-in love ka sa kanya, yung hindi mo pigilan yung emosyon mo sa kanya. Yan, ganyan ang makarga yung kinarga sa'yo. So, malaking bagay din para aware ka. So, kung kanino ka man emotional at alam mo yun, parang in love ka, hindi mo pigilan yung damdamin mo sa kanya, na-attach ka sa kanya, mga ganun ba? No? Or nagiging empathetic ka sa kanya, na gusto mo mag-effort sa kanya, o maaaring nag-effort ka sa kanya continuously, yan ay karga sa'yo. Pandaraya yan sa'yo. No? Pandaraya. Manipulation. Yung kinarga sa'yo, manipulation, lies, deception. It's not your own thoughts. Kung wala kang karga niya, hindi ka makaramdam ng ganyan. Hindi ka mag-iisip na mag-effort sa kanya continuously. Yan ay karga lang sa'yo. Tapos ano pa yung kinarga na yan sa'yo sa Ten of Wands na yan? Para hindi ka maging goal-driven, hindi ka mag-take ng action, hindi mo maging goal na puntahan, or i-pursue, or hindi mo pangarapin ang iba sigurong person sa nagkarga ka lang mag-effort, mag-put ng hard work, mag-emotional. So ayan, so water signs yan, may mga karga ka para alam mo din, kaya nare-reveal dito ng guide ko. Sagad ako ng papaguide, guys. Kaya nare-reveal niya yung mga ganyan. Minsan kay Jesus Christ. Para maging brave and courageous ka and maging determined na mag-take ng action sa kanya, sa nagkarga sa'yo. Yan. Kasi dito sa mundo, puno ng pandaraya dito. Ang daming deceit dito. No? Parang ang daming lies and deception dito. Kaya pag in-expose sila, yung mga deceitful na yan at mga scheming na yan, mamandaraya ng feelings at emotion at thoughts ng ibang tao, nag-retaliate sila, nagagalit sila, no? Sabi nila judgmental, feeling perfect, nang-judge, mga ganun. Ano-ano pa pinagsasabi nila, manira, no? Sa nag-expose sa kanila. Kasi nga, mabubulgar sila. Hindi magsasucceed yung kanilang mga plano, yung kanilang mga ginagawang deceit para maging pompos. Pagka na-expose sila na maging aware kasi yung ginagawa nila ng deceit like you. Pag in-expose sila, kaya nagagalit sila, nag-retaliate sila sa mga nag-expose sa kanila. Yan ay mga witch yan. Ang tawag yan sa nagkarga sa'yo. Kaya nakapagkarga yan sa'yo. Witch ba yan? Witch. Hindi yan witch. Ano yan? Wizard ba yan? Yung nagkarga sa'yo? Tingnan natin. Wizard a lalaki. Hindi kung lalaki ka, bakla. O bakla. O kung, wait lang. Kung babae ka, hindi lalaki siya, no? Basta lalaki daw yan, nagkarga sa'yo ng ganyan. So, water sign ito. So, water sign. Energy. Cancer, Scorpio, Pisces. Guys. Bakit anong gusto mangyari niya na nagkarga sa'yo? Ano ba yan? Karelasyon mo ba yan? O ex mo ba yan?
Nagkaroon ba ng relasyon sa inyo? Nagkaroon daw ng relasyon sa inyo. Naging ex mo and clarified by the devil. Bakit mo nakarelasyon yan? Dahil ginayuma ka? Di ba? Kasi lumabas yung devil. So, kaya mo nakarelasyon yan kasi ginayuma ka niya. Pero kung hindi ka niya ginayuma, walang ginawa yan sa pandaraya, witchcraft, hindi kayo magkaroon ng relasyon yan. Hindi mo siya magustuhan, hindi mo siya mataypan, hindi ka malibugan sa kanya, hindi ka magka-desire sa kanya, hindi mo siya gustong maging partner o makarelasyon kung walang gayuma. So, nakarelasyon mo yan dahil lang sa ginayuma ka niya. Ganon ang gayuma. Pero yan ay demonic. Yan ay witchcraft. Kaya wizard ang tawag dyan. Sanang gayuma sa'yo na yan. May mga karga ka na dapat mong ma-release. Anong gagawin mo? Hindi ko. Ewan ko. Gawa paraan. Kasi baka mamaya hindi mo naman talaga type yan. Mas maganda kasi yung nasa wish yung tamang wish yung isipan mo. Na yung may freedom ka. Yung hindi ka tinanggalan ng free will. Kasi tinanggalan ka niya ng free will. Paano nasa isip mo ngayon, yan ay kagustuhan niya. Yan ay makarga niya sa'yo. Paano naramdaman mo yan, yan ay makarga niya sa'yo. See? So, ano ang dapat mong malaman? Seven of Pentacles and Five of Pentacles, Death card in reverse. So there's a new beginning na yung maramdaman mo yung parang na left out in the cold ka. Kasi may makarga ka. May martis ngayon. Kaya tigawaan ng mga alagad ng dilim ng witchcraft yan. Gagawan ka niyan ngayon. Tama ba? Gagawan ka ngayon yan. Kasi ano ngayon eh? Martis. Gagawan ka daw niya. Active siya. Aktibo siyang gumawa. Martis. Wizard kasi yan eh. Witch, wizard, mga ganyan. Evil magician, yung mga tao sa kanila. Kaya makaramdam ka, so maging aware ka na niyan kung sino yung parang nahirapan ka na wala siya sa buhay mo, parang nagusting ka, maalala mo siya, mamiss mo siya, gusto mong mag-take na action sa kanya, na hindi ka na magpatingga-tingga, hindi ka na mag-antay, mag-take ka na ng action sa kanya, ganyan, gusto mong mag-take na action, ngayon nga lang, kinakargaan ka na yung aktibo ngayon, baka pati mamaya, hindi ka tantanan. Ewan ko lang kung isahan ba sila magawa niya ng maramihan. Basta alam ko Martes, Biyernes ang gawaan ng mga yan. Pero pwede din araw-araw ata. Yun alam ko. Narinig ko lang. Kaya ano ba yung ginawa niyan para mapagana niya yung mga orasyon niya, witchcraft niya, gayuma niya. Nagsala ng kaluluwa niya. Kailangan pa pala nila magsanla ng kaluluwa nila, no? Tama. Huge ang offer niya dun sa kinumit niya, binargi niya yung soul niya dun. Nag-commit talaga siya na isanla ang kaluluwa niya para mapagana niya yung kasi hindi lahat ng tao kasi mapagana nila ang mga orasyon, mga ganyan, mga witchcraft. Para bang may tinatawag yun eh. Merong kahit na hindi naman magsanla o hindi magpuder-pundo ay makapagpagana ng mga orasyon. Pero sila, kailangan nila basta mga witch na talaga, no? Kung gayuma lang ata yan, kung magayuma, hindi naman kailangan magsanla o magbenta ng kaluluwa eh. Yun ang alam ko eh. Pero yan ay witchcraft pa rin, yung mga gayuma, guys. Pero siguro gumagawa din to ng mga kulam. Bakit tumating to sa point? Yun ang
nanggagayuma sa'yo, nagkarga sa'yo na nagsanla siya ng kaluluwa niya kasi nangungulam ba yan? Nangungulam siya. Doon niya sinanlay kaluluwa niya para magkaroon siya ng kapangyarihang itim na yung makapangulam, yan, na tatalab ang kulam niya. Yan nagsanla siya ng kaluluwa niya. Oh. Sa kabilang buhay yan, impyerno siya, gusto mo din sasama sa kanya. So, siyempre pag asawa mo yan, damay ka. Wala pang asawa mo yan. Madamay ka, hindi sa inaano kita ha. Kasi may karga ka pa naman. Baka sama ang loob mo niya. Sabi ko na, may impyerno siya, may karga ka niyan. Para mag-inlove ko siya, emotional ka sa kanya. Para mag-caring ka sa kanya, no? Kasi may karga ka. Pero pag natanggal yan sa'yo, wala ka nang pakialam dyan. Hindi ka na ma-attract dyan, hindi ka na magka-desire dyan. Baka nga, matakot ka pa or mandiri sa kanya. Bakit ka nagkagusto? Kasi ganun yung mga naanuhan eh. Na himas-masan na eh. Parang, ay bakit ko ba nagawa? Yun, bakit ako sumatol dyan? Bakit ba ka na? Basta mga ganun. Ganun pag naka-realize na natanggal na yung mga gayuma. Ganyan. Hindi naman sa mandiri siguro. Pero, baka mangidlis ka kaya pag natanggal sa yung mga gayuma na yan. Hindi naman. Ano yung mandiri? Kasi nagkagusto ka lang, hindi ka naman mandiri. Matakot ka. Pag natanggal sa'yo, matakot ka sa kanya. At mangkukulam yan ha. Hindi lang yan nanggagayo, mangkukulam yan. Nangungulam yan. Starlight Express. Yan ay mga nagasik sa mga tao ng lagim. Isa yan. Isa ka sa kinukontrol niyan ng witchcraft niya. Yan. Yun ang inano niya talaga kaluluwa niya. So, hindi yan panira. Nire-reveal ko lang dito ang katotohanan. Dahil yun naman talaga ang katotohanan. Dahil ako ay nagpapagay dito sa God. So, walang masama na mag-reveal ng katotohanan. Yan ang mga mission from God. Like Prophet John, di ba? Nung kumain siya ng scroll, galing sa God, na naglalaman yun ng truth from God, di ba? Si-share siya ng truth from God, nag-expose ng truth, at ng koreksyon, nagbibigay ng warning. Ganyan ang mga mission from God. At ang mga mission from God ay patayin ang mga witches, wizards, warlocks, mga alagad ng dilim. Labanan ang mga alagad ng dilim. Hindi na tulungan sila, hindi na konsintin sila, hindi na itolerate sila, hindi na unawain sila, kundi patayin. Kasi sa Exodus 22:18, inuutos ng God, patayin ang mga mangkukulam, ang babarang, mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, dahil sila ay confirmed na alagad ng dilim. Sila ay totally na alagad ng dilim, nagpasakop sa dilim. Yan. Yes, kasama nila tayo dito sa mundo, dahil dito din sila nakatira, pero hindi lahat ng tao dito sa mundo na nakikita nating tao ay sa Diyos. Ang sinasabi ni Jesus Christ, may mga anak ni Satanas. Hindi sila anak ng Diyos. Sila ay anak ni Satanas. Yan ay yung mga yan. Klarong-klaro na sila ay anak ni Satanas. Automatic sila ay anak ni Satanas. Yung alin? Yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Yan ang klarong-klaro number 1 anak ni Satanas. Hindi lang sila gumagawa ng mga deceit, sila ay gumagawa ng demonic. Mga mission galing kay Satanas, sila ay naghasik ng lagim dito sa mundong ito. Let's see if your mission is patayin ang mga, kahit yung mga chosen ones. Ang mission ng mga chosen one, isa sa mga mission ng chosen ones, kung bakit may mga chosen one at pinili ang God. Kasi
para tagapatay ng mga alagad ng dilim. Sila, yung mission, isang mission nila na mga chosen ones ay patayin ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. See? Pero kung yung mga pumapatay ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, kung nangungulam sila, hindi sila chosen one. Okay? Hindi sila chosen one kung sila ay mangkukulam din. Sila ay still alagad ng dilim yan. Kahit panay pa sila simba, yung mga witches, wizards, warlocks. Kung sila ay, dahil witches, wizards, warlocks, evil magicians sila, alagad sila ng dilim. Kahit panay panalangin, sila ay alagad ng dilim. Hindi sila sa panig ng Diyos. Hindi sila sa Diyos. Front lang nila yan. Yung kunwari ng langin, panay simba. Useless ang kanilang pagsisimba at panalangin. Dahil ang ginagawa nila ay nagkikerry ng mission at nagkikerry ng mission galing sa the devil's kingdom at nagasik ng lagim at ma-injustice at deceit, manipulations, demonic ang kanilang ginagawa dito sa mundo. Kaya sila ay pinapapatay ng God. Nasa Bible yan, di ba? Pinapapatay sila ng God. So, be aware sa thoughts, emotion mo ngayon. Sino yung tao na yan? Na emotional ka, para mag-in love ka sa kanya. Minamanipulate yung utak niya, makarga niya, kinargahan ka niya. I think, effective din yung asin eh. Yun ang masuggest ko. Asin is cleansing. Pwede ka maligo ng asin. Ng mag-rub ng, para matanggal yung maitim na kapangyarihan ng mga, ano na yan. Hindi ko lang sure ha, pero ang alam ko yung asin, ginagamit din yan ni Jesus Christ. No? Basta may pinagagamitan si Jesus Christ. Sa Bible yan, yung asin. Asin. Pwede mahalo sa tubig na ipaligo mo. Yan. Yung asin. Ako mamaya maglagay ako ng asin sa ipaligo ko. Yan ay pantanggal ng mga ibil-ibil. Yan. And let's see kung may mission ka ba from God, binigyan ka ba ng God, napili ka ba ng God para mag-carry ng mission galing sa Kanya. Yun lang kay hindi. May mga tao kasi na hindi kasi pinili talaga. Sa Bible kasi yan merong mga pinili at merong wala na hindi pinili. Diba? Iilan na ang pinili. Pero pwede naman yan na pagka ganun kasi wala kang kakayanan na pumatay. Pero at least, di ba, malaya kang gawin ang mga gusto mo. Payaman. Focus sa mga negosyo. O di ba? Kasi alam niyo pag pinili, hindi din madali ang mga pinagdadaanan naman yan. Dumadaan sa mga preparation yan, matinding challenges, madaming attacks ang ma-experience nila from the enemy, from the evil forces at sa mga witches, wizards, warlocks. Ang mga may mission from God. Yun ang totoo dyan. Parang yan ang mga napoprotekta sa people of God, yung mga pinili na yan, like chosen ones. Yan. Pero let's see kung bibigyan ka ba na God ng kakayanan na pumatay ng mga witches, wizards, warlocks. Bibigyan ka ng kakayanan na patayin ang mga witches, wizards, warlocks. So ano yun, malapit na. Malapit na, bibigyan ka ng kakayanan para mapatay mo yung witches, wizards, warlocks. Para madami. Kasi madami din yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, yung alagad ng dilim. And even aswang, kaya mong putayin pagka meron na. Yes, pati mga aswang, kasi alagad din ng dilim yan, mga demonyo na yan. Yung mga aswang, witches, wizards, warlocks, mga demonyo na yan sila. Kaya di ba pag namatay yung mga witches, wizards, warlocks, kagaya ni Jezebel spirit, o diba naging demonyo? Ganun. Kasi nga, sa kadiliman nga sila eh. Ganun yun. Ganun din yung mga aswang. Naging demonyo din yan sila. Pero you know what? Sa mga gusto magbago, pwede naman magbago eh. Yung mga ganun. Pati yung aswang, mayroong mapagamutan yan. Kung hindi naman nila sinadya, hindi naman nila gusto maging aswang, na salinan lang sila ba, no? Meron yung makatulong sa kanila para matanggal yan sa kanila, pagiging aswang nila.
Meron yan ng mga manggagamot na kayang tanggalin yan. Para may ibon daw yan sa lalamunan nila, guys. May ibon daw yan sa lalamunan nila na kailangan matanggal. Basta ganun, matatanggal yan. May kakilala ako na manggagamot na dito lang sa Rizal. Kaso lang, mataas yung lugar nila na yun, sa Antipolo. Natatanggal yun ng mga ibon sa lalamunan ng mga aswang. Natatanggal daw yun. Madami na daw siya natanggalan Napagaling na mga aswang na hindi na sila naging aswang. Kasi tinanggal na yung ibon sa kanila. Para bang sumpa yan sa kanila na nililipat sa kanila yung pagiging aswang. Parang nayanggaw. Yan. Kasi, bakit dapat ipatanggal yan? Yan, pagiging aswang, hindi yan galing sa God, galing yan sa demonyo, galing yan sa mga fallen angels, no? Na syempre pagka aswang ka, pag willing ka nang maging aswang at hindi mo pinatanggal yan, dahil gusto mo din kumain ng kapwa mo tao, maging monster, magasik ng lagim, mangain ng mga anak ng buntis, no? Ang patay ng kapwa mo tao, ng mga inosenteng tao, ay impyerno ka sa kabilang buhay. You know what? Meron yan sa amin na niyanggaw siya, pumunta siya sa Mindanao, taga Iloilo yun, na kwento lang din ng mga lola ko, taga mga pamilya ko doon, na pumunta siya ng Mindanao, nakilala nila. Tapos, nung pag-uwi niya, nakaramdam na siya ng mga signs. Basta parang niyanggaw kasi siya doon sa Mindanao. Kasi karamihan doon sa amin sa Iloilo, may mga pamilya kami doon sa Mindanao. Kahit kami, nandun yung tiyuhin ko, kapatid ng lula ko, nandun yung mga mag-anak namin sa Mindanao. Dami mga Ilonggo doon, meron ngayon yung Iloilo doon Pero hindi pa ako nakarating doon. Dati doon nakatira ang lolo at lola ko. Pati matiyahin ko, lumipat lang sa Iloilo. Bumalik sa Iloilo. Dahil gusto na sa Iloilo. Meron doon na niyanggaw na nung pumunta ng Mindanao, niyanggaw siya ng aswang. Ayaw niya maging aswang kasi kasalanan sa Diyos. Isipin mo, aswang ka, ng monster ka, kumakain ka ng kapwa mo tao, di ba? Kakadiri talaga, di ba? Kaya pinatanggal niya sa doktor, wala siguro manggagamot na makatanggal nun. Kasi doon sa amin parang hindi man, parang walang gaano manggagamot nun ng mga makatanggal ng mga ganyan, kahit yung kulang. Ewan ko lang ngayon. Sa doktor niya pinatanggal yung ibon. Nakita sa x-ray, may ibon. Sa x-ray ba yun? Sa x-ray ata nakita ko sa mukhang sa x-ray. May ibon daw. Pinatanggal yung doktor. Sinabi ng doktor, pag tinanggal daw yung ibon, yung mamamatay siya. Pag pinaoperahan sa doktor, pumayag siya kahit mamatay siya. Ayaw niya maging aswang. Wag lang siya maging aswang. Di ba? Yun ang nanindigan sa Diyos talaga siya. Ayaw niya maging alagad ng dilim. Yan. Yun ay magandang example sa mga yung kahit ang kapalit ay buhay mo, manatili ka lang sa Diyos. Kasi pag sa Diyos ka, ayaw mo sa kadiliman, mamatay man ang katawan mo, ang kaluluwa mo ay maliligtas. Hindi ka may impyerno. Di ba? Palakpakan naman dyan. So, sa God praise God, no? Sa mga information na yan. At malaking tulong yan sa mga at malaking bagay yan na makapagpaiba ng view, the way mag-isip ang mga tao, no? Na talo ka talaga pag ikaw ay umanib sa kadiliman. Kasi sa kabilang buhay, eternal na pagdurusa ang sasapitin mo ng kaluluwa mo. Samantalang, kahit na mamatay ang katawan mo, at ang lupa mo,
kung sa side ka ng Diyos, kagaya ng mga prophet, namatay sila, tinorture pa nga, pero sila ay naligtas dahil sila ay nanindigan sa Diyos na mag-carry ng mission from God. Yan. Ganyan. Or nanindigan sila na sa side sila ng Diyos. Ayaw nila maging kampo ng kadiliman. Yung mga tao, kagaya nun sa kwento kanina. Yung mga prophet naman, nanindigan sila, yung mga prophet sa Bible, nasa side sila ng Diyos. Tikiri nila yung mission nila sa Diyos. Kahit na alam nilang papatayin sila, na ipako sila sa cross kasi ayaw ng mga alagad ng demonyo, alagad ng devil na magwali sila, na mangaral sila, no? Ayaw ng mga leader ng bansa nila nung panahon na yon na mag-share sila ng gospel, magturo ng katotohanan. Kasi maging aware ang mga tao kung ano yung katotohanan from God. Kasi, they manipulate people just to, yung mga leader na yun, para lang tataas yung kanilang posisyon sa lipunan, para lang maging hari, maging mayaman, nasa mataas na status. Kaya ayaw nilang mag-share at mangaral ang mga prophet ng katotohanan kasi magkaroon ng awareness ang mga tao na kung ano yung katotohanan, and it is from God yung katotohanan. So, ipangin sa mga natural na makasalanan, sinners, weird ang mag-share. Yung iba, para sa weird, ang mga tao na nag-share ng katotohanan from God or gospel from God, no? Pero yung mga kabaluktutan, magsisinungaling, para sa kanila ay nakakatuwa. Na-enjoy nila. That's a message from God for all of you. So, let's see. Queen of Pentacles. Ang gusto niyan ay asawahin ka ng kasi lumabas ang Queen of Pentacles dito, gusto niyan asawahin ka niya, no? Ng wizard na yan. Bakit? Kasi ikaw ay victorious. Let's see kung victorious ka. Hindi. Dahil for clarification with this 6 of Wands. Kasi magkakaroon ng new beginning, relationship. May blessings ka from God na magkakaroon ng new beginning, new love sa inyo ni 6 of Wands. This 6 of Wands is in a public eye. Nasa public eye yan siya, si 6 of Wands na yan. Or a victorious person, matagumpay sa buhay, matagumpay siguro over enemies. Kaya ang gusto niya makuha ka niya. Hindi niya matanggap na sa iba ka mapunta. Bakit? Gusto niya makapag-compete kay 6 of Wands? Hindi. Dahil hindi niya lang matanggap na kay 6 of Wands ka mapunta. Baka ganun, no? Hindi. Dahil, ano ba ang reason kung bakit gusto niya, parang gusto niya makapag-compete talaga, pero hindi daw. Dahil ang gusto niya ano yung gusto niya? Siya yung powerful. Siya yung mapangasawa mo.
Ganun yun. Hindi eh. Hindi dahil sa gusto niya mapangasawa mo eh. Kundi gusto niya siya yung powerful. Anong tingin niya pag napangasawa mo siya, powerful siya? Pwede may authority. Hindi. Anong tingin niya pagka nanalo siya dito kay Six of Wands na ikaw ang pangasawa, na siya ang pangasawa mo at hindi si Six of Wands, powerful siya. Di ba? Na itong confirmation ng guide ko na yun ang nasa isip niya, na tinatatak na sa isip niya. Pag siya ang napangasawa mo at hindi si Six of Wands, siya ang powerful, lalagad ng dilim, at hindi itong si Six of Wands. What? Siya alagad ng dilim, wala siyang laban. Never siya maging makapangyarihan over sa side ng light. Dahil ito si Six of Wands ay matagumpay ito. Matagumpay over enemies. Hindi. Matagumpay siya sa buhay. Hindi. Matagumpay siya over challenges. So, over challenges. That's why parang fortunate or maswerte or lucky or nasa taas na siya ng wheel kasi nagtagumpay na siya over challenges. Siguro siya din yung mga isa sa nang atake doon kay Six of Wands na yan, ha? Isa ba siya sa nang atake dyan ng witchcraft kay Six of Wands? Confirm. Tina-try niya i-destroy. Dinidestroy niya si Six of Wands. Pero, napagtagumpayan ni Six of Wands yung mga challenges na yun. Yes, God allows it. Lalo pagka time na dumadaan sa preparation or challenges yung isang tao. Pero napagtagumpayan, di ba? Ganun sa Bible, dumadaan sa challenges yung mga may mga mission from God. And hindi lang basta-basta mga challenges. It's really hard and para bang hindi masurpass ng ordinaryong tao. Pero hindi niya ibibigay yung challenges na yan na mga hard o mahirap na mga challenges at napaka-tough na mga challenges sa tao na mahina. Sa tao na hindi kaya yan. Kung may magtatanong, anong purpose niyan? To strengthen that person na dumadaan sa challenges at para maging prepared sa kung ano man ang pinaprepare ng God. And only God knows kung ano yung nakaprepare sa tao na yan, kung ano yung plano niya sa tao na yan, kung ano yung pinrepare niya sa tao na yan, kung ano yung umpisan at gagawin ng tao na yan, kung ano yung pinapadaan niya sa mga challenges, kung bakit inaalaw niya ipatake yan, atakin niya yung tao na yan ng mga sa kadiliman. So, gusto niya eh. Hindi sa gusto niya makipag-compete, no? Gusto niya lang talaga na patunayan sa sarili niya, powerful siya. Buang na. Powerful daw siya. Witchcraft yung ginagawa niya. Nakakabilang buhay, impyerno siya. Yan bang powerful? Kung powerful siya, dapat hindi siya ma-impyerno, no? Ma-save siya. Ay, nako. So, let's see what will happen to you and the Six of Wands. The Sun. Si Six of Wands at ikaw to. Maging positive, maging masiyahin kayong dalawa. Pwedeng magsama kayong dalawa eh. At maging masaya kayo together. Masaya kayo together. Pwedeng gano'n na mag-start others 19. So, mag-start kayo na maging masaya yung kung hindi man kayo magsama agad, na maging masaya ang connection ninyo. O basta maging positive na yung mga mangyayari. And there's success eh. It's a sign of success. Possible you will achieve something large, great together. More clarification of the Sun. Mag-succeed kayo, tagumpay kayo na hindi na kayo mapigilan na you could able to take action to do what you want, na wala nang papahold back sa inyo, na you're so courageous. See, dominant yung blue dito, na yung mga gusto mong restrict sa inyo na mga sinet like monitoring spirit or spirits of witchcraft ni
nitong gusto niyo makapangyarihan siya, ay magsiliparan palayo. Lalayuin sila, no? It will drive them away. It will scare them away because of your courage to break free, no? Because of your eagerness to break free from them. Kita nila, you are strong. They cannot bind you. They cannot restrict you. They cannot control you. They cannot manipulate you. Ganyan. Ikaw to, kaya may mga baggage ka. Yung mga, siguro mga evil spirit, yung mga pinagkakarga niya din sa'yo. Magsalisa niya sa'yo. So, ano pa ang mga mangyayari sa inyo ni Six of Wands na yan? So, the Sun, the Devil, yan ang mangyayari sa inyo. Merong merong try na mag-tempt sa inyo na try kayong manipulahin, pero hindi sila magsasucceed. Kayo ni Six of Wands ang magsasucceed. Galing yan kay feeling powerful na wizard. And then we have here Ace of Pentacles na ay mag-umpisa na kayo ng something stable, grounded, o ma-attract ninyo yung mga opportunities, something stable, grounded, or money, or else ay mag-start na kayo ng committed relationship. So hopefully ay mangyari na yan agad, no? Sa inyo. So it depends kung gaano kayo ka strong, kung gaano kayo ka katibay, kung gaano kayo ka persevering to be together ni Six of Wands. So, ayan, ito na lamang for water signs, guys.